makakarinig ng mensahe ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos ang magsasalita sa atin, ang Diyos ang magtuturo po sa atin sa umagang ito. So sa oras pong ito, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ikaw na po ang patuloy naming tinatanganan, ikaw na po ang maging mensahero namin, ikaw ang maging guro namin. Patuloy lamang na bigyan mo kami ng isang pusong handang tanggapin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na ito ay ilagay sa aming puso at pag ito'y natapos na mailagay sa puso, ito po ay magbunga at patuloy naming magamit, Panginoon, sa lahat ng laban sa buhay. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Atin pong pag-uusapan ngayon, lagi natin itong nadidinig, no? Lagi natin, parang pwede nating sabihin, ay alam ko na yan. Yan. Pero sabi nga, sa lahat, lagi sinasabi na gaano man natin itong narinig, gaano man ito natin nabasa, lagi pong may bagong kapahayagan ang Diyos. So dito po ng ating pag-uusapan is about faith that moves the impossible. Yan. Faith that moves the impossible. May tanong lang po ako, meron po bang maliit o malaki na pananampalataya? Meron bang big or small na pananampalataya? Meron po ba? Amen, amen. Pwede po tayong mag-thumbs up. Yan. Meron po, meron. Yan. Thank you po sa ilan na sumagot. Kung meron, gaanong kalaking pananampalataya ang kailangan kaya natin para harapin ang malalaking hamon ng buhay? Tulad ng sinabi ng Pastor Joel na ang demonyo ay patuloy na umaaligid upang tayo po ay dakmain. Yan. Ito ang tanong na sasagutin natin ngayon sa atin pong pag-uusapan sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos mula sa Lucas chapter 17 verse 5 to 10. Ayan, atin pong sama-samang basahin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-araro o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Verse 8, hindi ba't ang sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Last two verse, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Praise the Lord, pagpalain po ang pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Kanina, nung nagsasalita po ang Pastor Joel, ay meron siyang napasadahan doon na tayo'y mag-ingat dahil mayroon pong mga kalaban na hindi natin nakikita at kaya't ang dito makikita yung ating pananampalataya. At sinabi rin ng Pastor Joel kanina na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pagalingan, no? Na yan ay pinahiram lang sa atin ng Panginoon, kaya patuloy po natin itong ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Ang hiling po ng mga alagad kay Jesus ay dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Marahil nararamdaman ba nila o nararamdaman kaya nila na kulang o maliit
ang kanilang pananampalataya. Kaya ito'y nasabi nila. O nararamdaman nilang wala talaga silang pananampalataya. May isang Bible scholar po, mga kapatid, ang nagsabi na mas akmang hilingin ng mga alagad na sila ay bigyan, o sabi po nila dito, bigyan po ninyo kami, Panginoon, bigyan po ninyo kami ng pananampalataya. Totoo nga naman, it's either you have faith or you have none. Kapag meron kang pananampalataya, hindi na yun susukatin kung maliit o malaki. Hindi na yun titimbangin kung ito ay mabigat o magaan. Walang iba't ibang laki o timbang ang pananampalataya basta may pananampalataya ka. Amen? Naintindihan po ba ninyo? Na hindi po ito nasusukat kung malaki o maliit ang iyong pananampalataya. Amen? Amen. Ang tunay na kahulugan ng salita ay may ganap kang pagtitiwala. Ganap at hindi kalahati, mga kapatid. Hindi kapiraso. Basta't may pananampalataya ka. Tutuhanan ng iyong pagsunod, todo o kompleto. Sa atin pong mga Kristiyano, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay ang pagtanggap kay Kristo o kay Jesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. At ang ating pagsunod sa kanyang mga utos at pagtulad sa kanyang mga halimbawa. Ang pananampalataya ay hindi siguro kung hindi sigurado. Agree po ba kayo dyan, mga kapatid? Ulitin ko. Ang Amen. pananampalataya ay hindi siguro kung hindi sigurado. Hindi baka sakali, kundi tiyak na tiyak. Ganito ang ibinigay na definisyon at alam natin, pagdating sa pananampalataya, ang definisyon nito ay mula sa Hebreo chapter 11, verse 1. Kung ito po'y ating babasahin, ang sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Meron po akong nabasa ang wika po ni Martin Luther St. Jr. Ang sabi niya rito, ang pananampalataya ay paghakbang sa unang baitang. Kahit hindi mo nakikita ang buong hagdanan, mga kapatid, samantalang sinasabi naman ni Thomas Edison Aquinas na sa isang may pananampalataya, hindi kailangan ang anumang paliwanag. Sa isang walang pananampalataya, walang anumang paliwanag na sasapat. Magkaiba po yun. No? Sabi ulit dito, sa isang may pananampalataya, hindi kailangan ang anumang paliwanag. But, sa isang walang pananampalataya, walang anumang paliwanag na sasapat. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Hello? Thumbs up lang po, masaya na ako. Thumbs up lang po, masaya na ako. Na alam ko may kausap pa ako. Ang tanong, ano ba ang sitwasyong hinaharap ng mga alagad na dagdagan kung bakit nasabi nila o hiniling nila sa Panginoon na, Panginoon, dagdagan nga po nila ninyo ang aming pananampalataya. Ganito po ang sinabi ni Jesus o ni Jesus sa kanila ayon sa Lucas chapter 17 verse 3 to 4. Ang sabi po rito, kaya't mag-ingat kayo, sabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang nagkasala sa iyo, sa maghapon,
pitong ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako. Dapat mo siyang patawarin. Agree po ba kayo dyan, mga kapatid? Tayo ay pinag-iingat mismo ni Jesus na kapag may nagkasala sa atin, nagkasala ang ating kapatid, ay ito po ang dapat nating gawin. Sawayin. Sawayin natin siya. Kaya wag po tayong magdaramdam kapag mayroon tayong mga kapatid na concern sa atin. At kung siya man po ay magsisi, mga kapatid, kung taong ito, ang kapatid nating ito, ay ibigay po natin ang ating pagpapatawad. Kung 7 ulit daw siyang magkasala sa iyo sa isang araw, no? Nagkasala ako sa iyo sa isang araw, ay 7 ulit siyang lumapit sa iyo, nagsasabi na nagsisisi ako. Anong kailangan nating gawin? Patawarin mo siya. Wala na po itong wala na pong pali-paliwanag ito. No? Wala na itong pali-paliwanag. 7 beses na ginawan ka ng kasalanan sa loob lamang ng isang araw. Biro mo, isang araw, 7 beses ka na talagang ginawan, nasaktan ng iyong kapatid. Men, anong sabi rito? Pero 7 beses mo pa rin siyang patawarin. Dahil 7 beses na humingi sa iyo ng pagpapatawad, aba, kung makikita natin dito, hindi talagang kaya yan. Hindi makakaya yan ng isang normal na tao maliban na mayroon siyang pananampalataya. Men, maliban na siya ay may pananampalataya kay Jesus na mismo si Jesus ang nag-uutos. Hindi lamang po patawarin ang nagkasala, ang kapatid na paulit-ulit na nagkakasala. Kundi ang sinabi ni Jesus, kundi mahalin pa natin ang ating kaaway. Kaya niyo po ba yan, mga kapatid? Dito po maraming bumabagsak na Kristiyano. Marami, ito lamang, sabi nga ng Pastor Joel, ay alam ng demonyo yung weakness natin. Eh pag ito ay hindi mo na kaya, no? 7 beses, biruin mo, 7 beses nagkasala sa iyo. Tapos sabi ng Panginoon, 7 beses mo rin siyang patawarin. Ito po ay hindi sabi-sabi lamang, kung hindi ito ay mismong iniuutos ni Jesus. Ang utos ni Jesus ay salungat na salungat sa naturesa ng tao. Kung kaya't kailangan ng pananampalataya para ito ay maisagawa. So nakikita po natin ang kahalagahan ng pananampalataya, mga kapatid. Ganito pala ang isang uri na mayroong ka talagang masasabi mong pananampalataya. Maaari tayong makapagpatawad ng minsan o 2 o 3 beses. Ngunit yung 7 beses sa isang natural na tao, abay pwedeng sabihin manigas ka. Amen? Ay manigas ka. That is almost next to impossible. Imposible na. Abay para ka nang sabi nga, nakakalalaki, nakakababae, parang abusado ka na. Subalit sa Bible po, mga kapatid, ang 7 ay simbolo ng pagiging ganap, kumpleto, at perpekto. Ibig sabihin, walang hanggan, walang limitasyon ang pagpapatawad. Hello? Hello, mga kapatid, naririyan pa po ba kayo? Amen. Sabi rito, sinasabi sa Bible, ang 7 ay simbolo ng pagiging ganap, kumpleto, perpekto. Ibig sabihin, walang hanggan, walang limitasyon dapat ang pagpapatawad. Dapat hindi ito binibilang. Amen po ba? Hindi po ba karaniwan
Ang iba ay binibilang natin ang ating pagpapatawad. Pagka nagkasala, 1, 2, 3, 3 na. Pag 4 nito, nako, sorry ka. Ganito ang karaniwan nating dialogue. Okay, sige, pinapatawad na kita. Pero wag ka nang uulit. O kaya'y sinasabi natin, sige, pinapatawad na kita, nakakarami ka na. Huli na ito ha. Sige, pinapatawad na kita. Pero tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Kailangan natin ng pananampalataya, mga kapatid dito. Para ano? Para harapin ang mga sitwasyong hindi natin kakayanin. Kung aasa lang po tayo, mga kapatid, sa ating kakayahan o resources bilang tao, mga kapatid, maraming katumbas ang 7 beses na pagpapatawad na nangangailangan ng pananampalataya. Kung wala kang totoong pananampalataya, hindi po ito makakaya. Susuko ka, bibigay ka, magsasawa ka, nabigyan siya ng pagpapatawad. Pero ang Panginoon, napakalinaw na sabi niya, hindi lamang kailangan siya ipatawarin, kundi may kasunod pa doon, mga kapatid. Mahalin mo, mahalin natin ang kaaway natin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Amen. Upang ano, maraming katumbas ang 7 beses na pagpapatawad na nangailangan ng pananampalataya upang mapagtagumpayang paulit-ulit kang nabigo, not only one, but many times. Magpapatuloy ka pa ba, kapatid? Marami dito bumibigay eh. Pag merong isang tao na nakasakit o ikaw ay nakasakit sa kanya, parang katapusan na. Parang dito na nasusukat kung gaano yung pananampalataya mo, kung gaano yung pagpapatawad mo, kung gaano yung pagmamahal mo sa kapatid. Kasi minsan, minamahal lang natin, kaya nga dito, ang Panginoon talaga, iba eh. Iba talaga eh. Ang tao eh, mahal kita if, laging may if, may kondisyon. Pero iba sa Panginoon, minahal niya tayo unconditionally. Ang paghinto, mga kapatid, pag ito ay halimbawa sinubok lang yung pananampalataya dito, mahina ka dito. Dito sa pag ikaw ay nasaktan, yung ego mo nasaktan, mga kapatid, dito nakikita. Pero tandaan po natin, ang paghinto ay wala sa bokabularyo ng isang may tunay na pananampalataya. Hello? Niwala po ba kayo dyan? Amen. Ang paghinto ay wala sa bokabularyo ng isang may tunay na pananampalataya. Si Albert Einstein, mga kapatid, ay 4 na taon na nakapagsalita. Bumagsak siya nang siya ay kumuha ng entrance exam sa Swiss Federal Polytechnic School. Bago po namatay yung kanyang tatay o yung kanyang ama, si Albert Einstein po, sinabi nito na siya'y nalulungkot sapagkat ang anak o si Albert was a complete failure. Ngunit hindi sumuko si Albert na kahit itong sinasabi sa kanya ng kanyang mismo, biruin mo sarili niyang ama. Sarili niyang ama ang sabi ay talagang lagi kang bigo, lagi kang ganito, yung salip na itaas, bigyan siya ng encourage, ito pa yung ginagamit para ma-discourage si Albert. Pero sabi ron, ngunit hindi sumuko si Albert hanggang sa siya'y tanghaling the greatest scientist of all times. Bukod sa kanyang theory of life, ang nagbigay daan sa inbensyon ng television. Ang wika ni Albert Renew is 1% talent, 99% hard work. Lalong walang dahilan para tayo'y sumuko sa mga kabiguan, mga kapatid. Sapagkat bukod sa talento
o pagsisikap o hard work na ginagawa natin, may pananampalataya tayo sa Diyos na ayon sa Efeso chapter 3 verse 20, ito po ang pwede nating tanganan. And sabi po rito, Ephesians chapter 3 verse 20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen? Ito yung sinasabi, ito yung tema natin nung last camp, na God is more than able. Na dinideklara natin, God is more than able. Idinideklara ng, sabi nga rito mga kapatid, ito ay parang nagpa-check up ka, idineklara ng doktor mo na mayroon ka raw cancer, stage 4 na. Sabihin, at hindi na daw kaya itong gamutin. May dahilan pa ba para umasa? Pagka ikaw sinabihan ka nun, no? Like ang inyong lingkod, nakaharap nyo ngayon. Bakit mas lalo akong nagiging eager, nagiging matapang na magpagamit sa Diyos? Dahil minsan, sinabihan at hindi lang minsan, maraming beses, akong sinabihan ng doktor na ito, bla bla bla, kailangan putulin ang paa mo, meron kang problema sa colon, meron kang gallbladder, bla bla bla. Pastor Marvel, anong sinabi? Kailangan tubuhan na yan. 6 months. Andiyan po ang Pastor Joel, magpapatotoo. 6 months ang Pastor Marvel. Ang sabi ng doktor, espesyalista, kailangan ng butasan ng aking anak sa lalamunan. Forever na at doon na ilalagay yung tubo, doon na siya kakain. Amen? So, pag ikaw ay sinabihan ng doktor ng ganon, anong mararamdaman mo? Amen? Kailanman hindi maaaring mamatay ang pag-asa sa puso ng isang taong may pananampalataya na ganap na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kailanman hindi kayang gupuin na sinasabing ng doktor. Marami po dito sa ating mga don't watcher na may mga karamdaman, may mga cancer, iba-iba ang problema. Kaya po ng sinabi sa Lucas chapter 18. Lucas 18:27. Ito po ang sinasabi, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Tugon ni Jesus. Tinagurian ng maraming. Hello. Parang naririnig po ba ako? Opo, Ayan. malinaw. Ayan. Kasi narinig ko yung boses ko, nagulat ako eh. Sa tinagurian ng maraming cancer survivor, ang cancer na wake-up call. Sa ating kapanahunan ngayon, no? Maraming natatakot, may lindol, may tsunaming darating, iba't iba, sabi rito sa Metro Manila daw, 50,000 daw ang masasawi pag dumating yung sinasabing big one. But it is a wake-up call, mga kapatid. Niyayanig ng Diyos ang mga bagay, pinangyayari ng Diyos ang mga bagay. Men, makikita natin dito na kahit hindi nawala ang kanilang cancer, ito naman ay gumigising sa kanilang pagkakatulog upang magbago ang kanilang pananaw, upang matuklasan natin ang malalim na kahulugan ng buhay. Kaya dumarating ang mga hindi natin inaasang kung ano yung mga ayaw natin, yun ang nangyayari. Laging may layunin ang Diyos. Mabuti at masama, mga kapatid, ang sabi ng Bible ay laging may kapahintulutan ang Diyos. Amen? Sabi roon, ulitin ko, upang magbago ang kanilang pananaw, ang ating pananaw, upang matuklasan ang malalim na kahulugan ng buhay, at upang mabigyan pansin ang mga bagay na totoong mahalaga. Hindi man magamot yung cancer,
hindi man magamot yung mga kasakitan natin. Ang pinakamahalaga, mga kapatid dito, ngunit gumaling ang kanilang lupaypay. Dito ay gagaling ang ating mga nangihinang, mga espiritu at lumalakas ang pagod na kaluluwa. Natuklasan nila ito ang higit na mahalaga. Naging karanasan din po ito ni Pablo na 3 beses na hiniling sa Diyos na alisin ang kanyang karamdaman. Ngunit hindi iyon nangyari. Nanatili ang karamdaman sa kanyang katawan na hindi naman binanggit sa Bible na kung ano ang kanyang karamdaman. Gayunman, dumating si Pablo sa punto ng kanyang pananampalataya na nasabi niya to. Nang dumaranas siya doon sa sakit karamdaman na nakikiusap na siya sa Panginoon, pwede po ba, Panginoon, alisin mo to? Pero makikita natin doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10, ito po ang theme ng AGG. Basahin po natin. Sabi rito, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkukutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Palakpakan nyo naman yan. Yan ay isang pwede nating angkinin. No? Na kapag tayo dumaranas ng kapigatian, kapag tayo dumaranas ng sakit, pisikal, espiritual, emosyonal, lahat ng sakit, na pwede sabihin mo, Lord, hindi ko to kaya, mahina ako dito. Pero alam nyo, hindi tatanggalin ng Diyos eh. Bakit? Kasi gustong patunayan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ka mahina, doon malakas ang Diyos natin. Amen? Dagdagan po ninyo, ang sabi ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Hindi sinabi ni Jesus, oo, dadagdagan ko. Walang sinabi si Jesus. Sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, oo, dagdagan ko ang inyong pananampalataya. Oh, sige, doblehin ko ang inyong pananampalataya. Ganito ang sagot ni Jesus sa kanilang kahilingan. Amen? At ang atin pong topic ngayon ay iikot lang tayo doon sa dalawang theme o dalawang tema. Ang una, kung may pananampalataya kayong kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito. Ito po ay doon sinabi niya sa verse 6. Sa verse 6. Yan. Verse 6. Yan. The power of faith even in small. Yan. So makikita natin the power of faith even in small. Yan. Sabi rito mga kapatid, sabi sa verse 6, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka. Sabi niya dito, mabunot ka at maitanim sa dagat. Susundin kayo nito. Sinabi ni Jesus, natuntungan ng kanilang argumento ang paniniwala ng mga alagad na ang pananampalataya ay nasusukat o natitimbang. Gayunman, sa ginamit ni Jesus na halimbawa, lumitaw na ang mahalaga sa pananampalataya ay hindi ang sukat nito, kundi ang pagiging dalisay o genuine ng ating pananampalataya. Ang butil ng mustasa ay napakaliit. Nakakita na po ba kayo ng butil ng mustasa? Amen. Kung ang pananampalataya ay kasinlaki lamang ng butil ng mustasay, makagagawa ng malaking himala. Biruin nyo, meron lang tayong isang butil, kasinlaki ng isang butil ng mustasa. Marami na tayong magagawa ng malaking himala na tulad ng pagpapalipat ng puno.
mula sa lupa o sa dagat. Eh sino pa ang mangangailangan ng malaking pananampalataya kung sa maliit lamang ay kaya mo nang gawin at kaya mo nang gumawa ng himala? Marahil napagtanto ng mga alagad na wala pala sila talagang pananampalataya kahit kasinlaki ng butil ng mustasa, sapagkat hindi nila kayang mag-utos sa puno na ito na mabunot sa kanyang pagkakatanim at maitanim sa dagat. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Wala po silang pananampalataya. Sabi po ni Jesus sa Mark 9:23. Mark 9:23, ito ang sinagot ng Panginoon sa kanila. Mark 9:23. Sige pa na. Yan. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat ng sinumang may pananampalataya. Ang binanggit dito ni Jesus ay hindi ang pananampalatayang malaki o mabigat, kundi ang pananampalataya na totoo, tunay, at ganap. Minsan, nang nangyari sa mga alagad na hindi nila mapalayas ang demonyong umaalipin sa isang bata, tinanong nila si Jesus kung bakit. Ang sagot ni Jesus sa Mateo chapter 17, verse 20, sabi nila dito, nagtanong, Lord, bakit di namin napaalis? No? Sabi rin, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng butil ng buto ng mustasa, maaari niyo sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Maliit kasi ang inyong pananampalataya, kasing kahulugan ng pagsasabing wala kasi kayong pananampalataya. Dito, ang kayang utusan ng isang may pananampalataya ay ang paglipat ng bundok sa lugar. Tila mas malaking himala ito kaysa pagpapalipat sa puno ng sikamoro, gayunman ang puno ay iisa. Ang pananampalatayang kayang gumawa ng himala sapagkat ang pananampalataya natin ay nakasandig sa Diyos ng mga himala. Natalakay na natin, mga kapatid, sabi ko, 2 team yung ating iikot sa ating pong topic ngayon. Yan ay tungkol doon nga sa butil na mustasa, kahit maliit lang, pero may kapangyarihan. Natalakay na natin yung unang bahagi ng ating aralin tungkol sa ating pananampalataya. At mayroon pang isang bahagi. Ito ay tungkol, pangalawa, about the proper attitude of humble servant. Ito ay patungkol sa ugali o attitude ng isang mananampalataya. Nabanggit natin na ang pananampalataya, mga kapatid, ay pagsunod sa mga utos at pagtupad sa mga halimbawa ni Jesus. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama dito ang deklarasyon, ang pagsunod sa kanilang utos at pagtulad. Ang isang halimbawa ang siyang magiging layunin o direksyon ng ating buhay. Ang pagtupad dito, ang pagmumulan ng ating kagalakan. Ang magkakaloob sa atin ng sense of being and fulfillment. Kapag ito'y nagawa natin, lagi nating tatandaan, mga kapatid, number 1, ito ang dapat nakita sa mga servant ng Panginoon. Number 1, nagawa lamang natin ang ating tungkulin. Amen? Dapat maging panuntunan natin ang mga nagawa na natin. Yan, manatili tayo sa diwa ng pagpapakumbaba. Amen? Agree po ba kayo dyan? Kung natupad mo na lahat ng pinapagawa ng Diyos sa'yo, nagpatawad ka, nagmahal ka, no? Ng iyong kapwa na nakasakit sa iyo, amen? Dapat lagi nating tatandaan, nagawa lamang natin ang ating tungkulin, kung kaya't hindi tayo dapat maghintay ng papuri o gantimpala katulad ng binanggit ni Jesus. Hindi pinasasalamatan ang isang Panginoon ang pagsunod ng isang alipin sa kanyang mga utos.
Ito po ay applicable sa atin. Sa pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon, wika ni Jesus sa verse 10. Sa verse 10 po ng ating pinag-uusapan. Yan, verse 10 anak. Lucas chapter 7 verse 10. Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, ay sabihin ninyong kami ay mga lingkod na walang kabuluhan. Wow! Ginampanan lang namin ang aming tungkulin. Nais ni Jesus na sa ating pagsunod, mga magulang kapatid, bilang mga mananampalataya o mga servant ng Panginoon, ay manatili sa atin ang strong responsibility and humility. Ito po yung pangalawa na. Yan. Gagawin natin ang ating tungkulin na katulad ng pagsunod ng isang alipin sa utos ng kanyang Panginoon. At kapag nagawa na natin ito, manatili tayo sa diwa ng pagpapakumbaba. Yan. Sa halip na isang inaideklarang tayo'y magagaling. Ito yung sinasabi ng Pastor Joel kanina. Sa halip na ideklarang tayo'y magagaling at sasabihin natin tayo'y mga alipin na walang kabuluhan. Pangalawa, kailangan ito yung makita sa atin. Pagkakataon ng pananampalatayang hindi nasusukat at pagsunod na hindi pinibilang. Amen? Amen po ba? Ito ay dapat maging panuntunan natin bilang mga tagasunod ni Jesus. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat sa iyong pagtuturo sa aming lahat. Nawa ito po ay aming naunawaan patungkol sa aming pananampalataya. Salamat po at tanging kailangan namin ay pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa at lahat ng posibleng mangyari, Panginoon. Thank you sapagkat sa pamamagitan ng aming pananampalatayang hindi sinusukat at tinitimbang, lahat ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen, 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 and amen.